Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Girlfriend umano ni Duterte na dumalaw dito sa ICC, di niya raw kailangang magpaliwanag. Ito mga kabunyog. Ayan balita dyan sa Balaba stands by Duterte ICC visit. Says I am not obligated to explain. Yan. Yang babae na yan na nakikita nyo, hindi kasi nakaharap Hindi nakaharap. Ano yan? Si Gerly Balaba yan. Ano yan? Councilor yan. City Councilor ng Cagayan de Oro. Matagal na yang naiintriga kay Duterte. Matagal na yang naiintriga kay Duterte na girlfriend daw yan ni Duterte. Kahit sila Sara Duterte, parang tanggap yan na girlfriend nga yan ni Duterte. Kaya lang, masyadong intriga yan kasi di ba may kinakasama si Duterte. Bagamat hindi siya kasal, pero ang kinakasama niya sa si Hanilit Abansinya, yung ina ni Kitty Duterte. Pero tanggap naman nila Sara Duterte na maraming girlfriends daw si Digong. Aside kay Hanilet, ay ang isa sa medyo lantad dyan, itong si Gerly Balaba. Nung nakaraang linggo, naging controversial itong si Gerly Balaba kasi nagpa-interview siya at siya rin mismo ang nag-declare na bumisita siya personal. Pumasok siya sa loob ng ICC. Nakausap niya mismo, dinalaw niya face to face si Duterte. Sa Cagayan, sitwasyon sa nasyonal, dili gid hangtod karon bisan sa iyahang kamingaw sorry isa dito sa Dahig wa gyapon niya nalimtan ang mga Pilipino kita mga ang iyang nasod yung constituents. Pero yung health, Pero, kamusta? Diba? Sa iyang edad, hinay na mulakaw, Mostorya, hinay na sa. okay pa mga storya, pero ano ni mo nga sa iba, kinahanglan ni mo sa i-remind. Ligamay siya, ma'am. Nagniwang siya. Nagniwang siya. Not as katong iyahang before siya na, Diyan may lose siya weight. Namuti yung buhok or maurag hapon? Yung buhok, nitaas kay wala gatupi. No, wala gatupi. Ang yan, dili tupi nga pang barbero ang tupi dito. Tupi nga straight lang mong daw. Yan ana lang daw. Pero kapag sa Facebook na yung dagway, ganiwang. Dili. Di na mao? So, dili na siya mao. AI lang na. Dili na siya mao. Edited. So, kabalo mo kinsay kapag gawas na? Siyempre, kontra. So, dili na siya mao. Dili na siya mao. Dili. Lagi. Kagawad. Basta na siya. Unsa yung mga words, ma'am, nga gihatag di sa imo nga? Muna yung sa ko nga girl, retired na ko sa politics. No, I am at peace with myself, knowing I have done my best. I did my best for the people and for the country. Okay. Pero sa inyo sa Kaya naging ngayon, mga usap-usapan. Bakit siya nakapasok doon? Ay di ba ang nakakadalaw lang kay Duterte immediate members ng family? Ay paano nakapasok yan? Sila Bungo nga hindi nakakapasok doon. Si Panelo nga nung pumunta ng Dahig hindi naman nakapasok. Kahit sila Amy Marcos, sila Marcoleta, sila Vic Rodriguez, maraming beses na silang pumunta doon. Pero hindi sila nakakapasok sa ICC. Ay itong si Gerly Balaba, nakapasok So anong dahilan? Ngayon, mukhang in-interview ng media, ayaw niya daw magpaliwanag. Sabi niya, I am not obligated to explain. Wow! Hindi daw siya obligated o hindi siya obligadong mag-explain. Ano yung sinasabing hindi siya obligadong mag-explain? Kung paano siya nakapasok at bakit siya nakapasok at bakit siya pinatawag ni Duterte. Kasi hindi naman yan makakapasok doon kung hindi approve ni Duterte. Pangalawa, bakit inapprove ng ICC? Nakadeclare ba yan na immediate member of the family? So, ito ngayon, medyo maintriga itong si Gerly Balaba. Medyo maintriga ito.
Bakit? Siya naman ang nagbalita na pinagmamalaki niya na nakapunta siya kay Duterte, pinapasok siya doon sa kulungan nito sa ICC. Kaya tinatanong siyempre siya ng media siguro doon sa Mindanao, Madam, paano po kayo nakapasok? Bakit kayo nakapasok kayo, yung iba hindi? Ang sagot yata, I am not obligated to explain. Wow, medyo may yabang din, may halong yabang din, May halong yabang na parang sinasabi niyang special siya kay Duterte. O baka nakadeclare siya doon, immediate member of the family. Wow. Anyway, yan mga kabunyog. Kaya nagiging controversial itong maintriga itong si Girly Balaba. Siya naman ang kumikreate ng intriga eh. Bakit? Unang-una, pwede naman yung sinikrito niya na yun eh. Pero kumbaga hindi niya na binalita. Ay binalita niya eh. Pinagmalaki niya. Napanood ko yung interview sa kanya. Bisaya nga lang kaya hindi ko rin maintindihan. Pero ang sinabi niya, nakapasok talaga siya doon sa loob ng ICC, personal niyang nakausap si Duterte. Kaya lang, hindi niya naman sinabi kung bakit siya nakapasok doon. Ay ang hirap pumasok doon eh. Hindi naman lahat ng kakilala ni Duterte nakapasok. Kaya siya, nakapasok siya. So bakit? Ay kaya lang may yabang din, may yabang din. Hindi daw siya obligadong mag-explain. Wow. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, yan councilor yan ng Cagayan de Oro City. City councilor. Matagal na yan na nalilink kay Duterte. Matagal na yan nalilink. Ngayon, bakit niya binalita na pumunta siya kay Duterte at pinapasok siya sa loob ng ICC? Nadalaw niya ito. Pwede naman yun kung masyadong ayaw niyang maintriga, hindi niya na yun ipapaalam. Kasi alam niyang intriga yun eh. Magiging controversial yun, usap-usapan yun. Ay di sinadya niya. Sinadya niya para mapag-usapan siya, di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan? Yan yung nito ni sinong pangalan nito? Girly Balaba. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.